Ayan, kasi yan ang talagang issue na dapat natin tinututukan. Aside from that, pag-uusapan natin yan ulit sa mga susunod na pagkakataon. Nagpaliwanag ang pamunuan ng Finance Department patungkol sa paglipat ng halos 90 bilyong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa DOF, legal daw ang naging hakbang. Ang pahayag ay makaraang samut-saring batikos ang kanilang natanggap mula sa iba't ibang grupo at individual hinggil sa naturang issue. Si Creseline Catarong magbabalita. Nakita naman namin Sinusundan lang ng Department of Finance ang utos ng Kongreso kaugnay ng paglipat sa National Treasury ng halos 70 bilyong piso na hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto sa ginanap na post-SONA discussions ng Food Security and Economic Development Cluster sa Pasay City nitong Martes. Paliwanag ni Recto, nakapaloob sa budget sa 2024 na kung saan sinasabi ng Kongreso na dapat mag-issue ang DOF ng circular para magamit ang mga pondong ito na posibleng natutulog lang at hindi nagagamit ng ibang mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Sinabi ng kalihim na tiningnan ng ahensya kung may merit ba ang utos ng Kongreso. At aniya, nakita nila na totoo na mayroong nasa 200 billion pesos na natutulog sa dalawang GOCC ng pamahalaan. Isa rito ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC at pangalawa ang PhilHealth na humigit kumulang 89.9 billion pesos. tinignan natin kung ito'y gagamitin natin para doon sa mga naka-priority sa unprogram fund. Makakatulong ba to sa ekonomiya ng ating bansa? Makakapaglikha ba to ng mas maraming trabaho? Nakita namin sa aming pagsisiyasat sa DOF na makakatulong to sa lalong paglago ng ating ekonomiya by more or less 0.8%. Ibinahagi pa ng Finance Chief na nagkonsulta sila kung ito ba ay legal na pwedeng gawin. Kabilang sa tinanong ng DOF, ang Governance Commission for GOCCs, Office of the Government Corporate Council, at saka ang Commission on Audit. At anirekto, ang balik sa kanila ng tatlong ahensya na ito ng pamahalaan ay legal daw lahat ito. Ang naturang hakbang ay hindi rin daw madaragdagan ang deficit ng bansa. Hindi rin makakadagdag sa utang ng Pilipinas. At yun ang dahilan kung bakit naman na-issue na nga yung circular at pinasa ng mga board of directors, halimbawa ng PhilHealth at saka ng PDIC. Tiniyak din ng kalihim na hindi mababawasan ang programa ng pangkalusugan ng PhilHealth. Kung maalala, inihayag ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na mas maigi para sa PhilHealth na bayaran ang bilyon-bilyong utang nito sa mga pribadong ospital kaysa ibalik sa National Treasury ang sobrang halos 70 bilyong piso na unused subsidy fund. Isiniwalat ni PHAPI President Dr. Jose Renegrano na nasa 4 na bilyong piso pa ang utang ng state insurer sa mga pribadong ospital. Ang lahat ng gamot, supplies, siyempre tumakas din ang sweldo, those things affect the hospitals, especially the private hospitals, kasi wala naman kaming subsidy from government. So, yun, kaya din tumataas ng hospitalization cost ng mga private hospitals. Eh kung binabayaran na ba nila yung pagkakautang sa amin, 90 yun ha. Eh, kaysa ibalik nila yan sa treasury, bayaran na muna nila yung pagkakautang. Una na ring nagpahayag si Dr. Tony Gatchon, isang independent health reform advocate, na unconstitutional ang ginawang pag-transfer ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Anya, ang nasabing excess funds ay hindi dapat i-divert o ilipat sa unprogrammed appropriations kasi hindi pa natutupad ng PhilHealth ang mandato ng universal health care. Sobrang pera, pinamigay nila, kulang na nga ang ating budget para sa healthcare. That is unconstitutional, that is illegal, that is immoral in the first place. Hindi mo dapat ibigay ang perang yan dahil pera yan ng mga tao sa kalusugan, particularly PhilHealth. Para naman kay Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health, hindi katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Pero ngayong ibinalik ang nasabing pondo sa National Treasury, para kay Go, dapat hindi ito masayang at dapat ang makabenipisyo pa rin dyan ay ang taong bayan, lalo na ang mga may hirap at may sakit. May pahayag din sa isyong ito si former presidential spokesperson Harry Roque. Hindi po ako naniniwala na walang paggagamitan yung 90 billion na ibabalik
sa national coffers. Unang-una, labag po yan sa batas. Ano ba naman ang hirap intindihin doon sa ang lahat ng pondo ng PhilHealth nakalaan para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Alam mo, yan ang tinatawag talagang scandal. PhilHealth scandal yan. Kailangan yan ang dikdikin natin ng todo-todo dahil malaking problema. Di ba kung maalala ninyo, nagagalit na yung mga ospital noon, hindi na tumatanggap ng pasyente dahil nakakabayad. hindi nakakabayad yung PhilHealth. Tapos ngayon sasabihin nila sobra. Di ba? May kinikwento nga si Boss Dada. Sige, kwento mo. Hindi, yung kung matatandaan ninyo, yung kay Inday Sara na 125 million na tinransfer galing sa National Treasury na ginamit ni Inday Sara sa kanyang opisina, galit na galit ang Makabayan Black doon. Bakit ngayon, itong Makabayan Black, hindi mo maririnig na nagagalit, na nag-transfer, ito pera talaga to ng taong bayan, ha? Nagko-contribute ako sa PhilHealth para pagka nagkasakit ako, meron ako makukuha sa PhilHealth. Eh, ang problema, pera na kinontribute ko, hindi to buwis, ha? As in, contribution to galing sa pinagtrabahuan ko. Kinuha mula sa PhilHealth, dinala nila sa kanilang, sa kanilang sisidlan. Tapos, hindi alam kung saan nila ilalagay. Makikita mo ang Makabayan Black, masyadong tahimik. Wala silang imik tungkol dito. Sige, Jay. Baka natatakot. Kasi di ba, baka May kaso? makasuhan na naman sila ulit eh. Oo, di ba? Yung isa nakasuhan na, convicted. Baka kapag pinakailaman pa nila yan, baka mamaya yung isa sa kanila naman yung So, makasuhan. pang blackmail yan, Oo. parang ganon. Kaya ang ginagawa siguro nila, tahimik na lang.